Viva San Andres Paso! Ang mababang ng kapatid, ang mga imahan ng 5 oras, ay pinag-unahan at pagkawag ng kapatid sa isang tuwa. Sa kasalukuyan, 5 sa 54 na Santo Papa Francisco! Ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, La Virgen de Sapaw, patrona ng bayan ng Cardona, Rizal. Ang Sapaw ay isang pamayanan sa hilagang baybayin ng lawa ng Laguna na tinatawag ngayong Cardona. Nang dumating ang mga misyonerong Fransiskano noong taong 1577, kinuha nila ang pagkakataon ng mga rangag doon. Ang unang kapilya na itinayo noong taong 1608 ay tinawag na bisita ni San Francisco. May isang ipinatang na tawaran sa kapilya na ipinakita ang isang ina na may isang baka na nakaupo sa kanyang mga sisi. Tinawag ito na ang pagkukubo bilang Nuestra Señora de Sapaw. Ang larawan ay dati nakatagana sa simbahan ng San Teodoro sa Moro at sinasabing minsan ay nakikita ang buong mga sekto sa Manto ng Bethlehem. Taong 1872, itatag ang parokya sa ilalim ng titulo ng Birhen ng Santo Rosario. Pinagtulungan ng simbahan ang katayuan ng Banang Pag-Dioceses noong ika-17 ng Agosto, taong 2017 at isinagawa ang pagpapahayag nito sa pamumuno ni Lumang Nagalangan ng Obispo Francisco de Leon, Didi, noong ika-1 ng Oktubre, taong 2017. Sa misa ng Dekreto ng ika-2 ng Setyembre, taong 2018, ipinagkalaro ni Lumang Nagalangan ng Obispo Francisco de Leon ang petisyon ng panggawa ng Orasyon Episcopal ang Birhen de Sapaw. Ang orasyon ay pinanalo sa pamumuno ni Lumang Nagalangan ng Obispo Tony Buko, JCBPD, katuwang ng Obispo Antipolo. Ang mabilis na pagkakita sa Birhen de Sapaw ay tumanggap ng lakas ng San Jose, Papa Francisco, ayon sa Dekreto ilanap ang koronasyon ng Pilipinas noong ika-7 ng Oktubre taong 2022 sa pamumuno ni Lumang Nagalangan Jose Cardinal Antigua, Arsobispo ng Maynila. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, La Virgen de Sapaw, ipanalangin mo kami. I is a collection of every Russian's her mother's womb and onwards. Viva la Virgen de Sapaw! Ang Nuestra Señora de Aranzazu, patrona ng bayan ng San Mateo Rizal, noong ika-3 ng Hunyo, taong 1469, habang nagpapastol ng mga tupa ng kanilang mag-anak, ang binatilyong si Rodriguez de Balsategui sa isang libis sa Alonia, Oñate sa Espanya. Nakita niya sa di kalayuan sa isang luntiang matinik na halaman ang isang imahe ng marilag na babae na may kalong na bata na lubhang marikit.
Sa kanyang paghanga, naibulalas niya, "Aranzazu! Ikaw na nasa gitna ng mga tinig." Ang pamimintuho sa Nuestra Señora de Aranzazu ay dinala ng mga Jesuita sa San Mateo Rizal sa katauhan ni Padre Juan Echazabal, isang Jesuita, noong 1705. Ang imaheng Birhen ng Aranzazu ay nagtataglay sa kanyang kaliwang kamay ng isang mansanas na sumasagisag na si Maria ang makabagong Eva, na ang dala ay kaligtasan para sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ang masidhing pamimintuho sa Birhen ng Aranzazu ang dahilan upang ipahayag ang simbahan nito bilang isang pangdiyosesis na dambana noong 17 ng Hulyo taong 2004 at gawaran ng imahe ng koronasyong episkopal sa bisa ng dekreto ni Lubhang Kagalang-galang na Obispo Gabriel Reyes ng Antipolo noong 17 ng Agosto taong 2013. Isinagawa ang koronasyon noong 9 ng Nobyembre taong 2013 sa pamumuno ni Lubhang Kagalang-galang na Obispo Francisco de Leon, katuwang na Obispo ng Antipolo. Noon namang 17 ng Hunyo taong 2016, ipinagkaloob ng Santa Sede sa Vatikano ang kahilingan na gawaran ng koronasyong pontifikas sa ngalan ni Papa Francisco ang mahal na imahe at isinagawa sa pamumuno ni Lubhang Kagalang-galang Orlando Cardinal Quevedo, Arsobispo ng Cotabato, noong 31 ng Mayo taong 2017. Nuestra Señora de Aranzazu, ipanalangin mo kami. Viva Nuestra Señora de Aranzazu! Ang mahal na ina ng mga walang mag-ampon, patrona ng lungsod ng Marikina. Ang pamimintuho sa Nuestra Señora de los Desamparados o mahal na ina ng mga walang mag-ampon ay umusbong sa Valencia, Espanya noong taong 1414. Sa Pilipinas, ang isa sa mga matandang parokya na nakatalaga sa pamagat na ito ng mahal na Birhen ay nasa lungsod ng Marikina. Ang dating kapilya ng Marikina ay isa sa mga bisita sa ilalim ng may bunga pasig. Taong 1690, ang simbahan ay tinatag bilang isang parokya. Pagsapit ng taong 1791, ang parokya de Marikina ay itinalaga sa mahal na ina ng mga walang mag-ampon. Bunga ng matinyas na pamimintuho sa mahal na ina ng mga walang mag-ampon, ginawaran ng koronasyong episkopal ni Lubhang Kagalang-galang na Obispo Crisostomo Yalo noong 12 ng Mayo taong 2002 ang imahe. Noong 22 ng Abril taong 2005, ipinagkaloob ng Santa Sede sa Vatikano ang petisyon para sa koronasyong pontifika ng imahe sa ngalan ni Papa Benedicto XVI. Isinagawa ang koronasyon sa pamumuno ni Lubhang Kagalang-galang Gaudencio Cardinal Rosales ng Maynila noong 23 ng Oktubre taong 2005. Ang simbahan ay ipinahayag bilang isang pangdiyosesis na dambana noong 5 ng Agosto taong 2007. Mahal na ina ng walang mag-ampon, ipanalangin mo kami.
viva Nuestra Señora de los Desamparados! Ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, patrona ng Antipolo at ng Diocese ng Antipolo. Ang imahe ng mahal na Birhen ng Antipolo ay dinala sa Pilipinas ni Gobernador General Juan Niño de Tabora mula sa Acapulco, Mexico at dumating noong Hunyo taong 1626. Lula ng Galyong San Raimundo el Almirante. Bago siya pumanaw noong taong 1632, ipinagkaloob niya ang imahen sa mga Jesuita na nagdala sa imahen sa Antipolo. Ipinahayag ang Birhen bilang patrona ng mga galyon at sumakay sa iba't ibang galyon sa San Luis taong 1641 hanggang taong 1646, sa Encarnacion taong 1647, sa San Diego taong 1650, sa San Francisco Javier taong 1651 hanggang taong 1653, sa San Jose taong 1659 hanggang taong 1662, at Nuestra Señora del Pilar taong 1746 hanggang taong 1748. Noong Setyembre taong 1653, ipinagkaloob sa imahen ang pamagat na Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ni Gobernador General Sabiniano Manrique de Lara. Dahil sa malaganap na pamimintuho sa Birhen ng Antipolo, ipinagkaloob noong ika-19 ng Hunyo taong 1925 ang kahilingan na gawaran ng Koronasyong Pontifica sa ngalan ni Papa Pio XI ang mahal na imahen. Isinagawa ang koronasyon sa Luneta ni lubhang kagalang-galang na Arsobispo Michael O'Doherty ng Maynila noong ika-28 ng Nobyembre taong 1926. Ang simbahan ng Antipolo ay ipinahayag ng mga obispo ng Pilipinas bilang unang pambansang dambana noong Enero taong 1954. Ipinahayag na Sabta Sade ang simbahan ng Antipolo bilang kauna-unahang pandaigdigang dambana sa Pilipinas at Timog Silangang Asya noong ika-25 ng Marso taong 2023. Ang Birhen ng Antipolo ay may replikang nakadambana sa iba't ibang simbahan sa iba't ibang bahagi ng daigdig sa Valladolid, Espanya, Pontificio Colegio Filipino, Roma, Italia, Washington DC at Connecticut, Estados Unidos at Milan, Italia. Mahal na Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipanalangin mo kami.
¡Viva Nuestra Señora de la Paz y buen viaje! ¡Viva Nuestra Señora de la Paz y buen viaje! Ang Inang Santisima ng Kaliwanagan, patrona ng bayan ng Cainta. Noong taong 1722, ninais ni Padre Giovanni Antonio Genovesi, isang Jesuita, na magkaroon ng isang natatanging larawan ng mahal na Birhen na maaaring niyang dalhin sa kanyang pagmimisyon sa Palermo, Sicilia. Hiningi niya ang tulong ng isang madasaling babae na kilalang pinagpapakitaan ng mahal na Birhen. Nagpakita ang Birhen sa simbahan ng San Estanislao, Costa al Noviciato noong Nobyembre 21, 1722 at nagbilin na tawagin siyang Madre Santissima del Lume o Kabanal-Banalang Ina ng Kaliwanagan. Noong taong 1727, dinala ng mga Jesuita sa Cainta ang debosyong ito kung saan tinawag ito sa pamagat na Nuestra Señora de la Lume. Naging segunda patrona ng Cainta ang ina ng Kaliwanagan habang si San Andres ang unang patron. Naging parokya ang Cainta noong taong 1760. Sa paglaganap ng pamimintuho sa ina ng Kaliwanagan, siya ang naging titular at patrona ng parokya noong taong 1884 o mas maaga pa. Nasira ang simbahan ng Cainta at ang larawan ng patrona noong digmaang Pilipino-Amerikano noong taong 1899. Nagpapinta ang parokya ng bagong larawan kay Fernando Amorsolo noong taong 1950 at ang muling itinayong simbahan ay binasbasan at itinalaga noong Pebrero 25 taong 1968 nilubhang kagalang-galang na Rufino Cardinal Santos. Ang simbahan ng Cainta ay pinagkalooban ng historical marker ng National Historical Institute noong Disyembre 1 taong 2007. Noon namang Disyembre 1 taong 2012,
ginawaran ng Koronasyong Episkopal ang Mahal na Birhen, nilubhang kagalang-galang na Obispo Gabriel Reyes. Ang banal na larawan ng Ina ng Kaliwanagan ay kinoronahan na pangalan ng kapangyarihan ni Santo Papa Francisco na Arcobispo Gabriel Giordano Casia, Apostolic Nuncio, noong Disyembre 1 taong 2018 at ang simbahan ng Cainta ay ibinahayag na isang pang-dioceses na dambana sa pahintulot ni lubhang kagalang-galang na Obispo Francisco de Leon noong ika-4 ng Oktubre taong 2022. Pinagkalooban ng dambana ng Ina ng Kaliwanagan ng Special Spiritual Bond of Affinity ng Papal Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma, ang una sa ating diocese. Mahal na Ina ng Santisima ng Kaliwanagan, ipanalangin mo kami. Viva Nuestra Señora de la Lumen! Viva Nuestra Señora de la Lumen! Hello, sis. Embark ka muna. Pag-embark ka muna. Asheret. Pinakikiusapan po ang lahat ng sasama sa prosesyon ay maaring pumwesto sa harapan po ng karo ng Mahal na Ina. Wala po sa likuran. Pakiusap lang po.
makadaan sila. At alam ko, makadaan. Awi, hilig kayong konti para makadaan. Ito lang po ilalabang ko pa. So, here, guys, so,